guys, this is Alea Jen and welcome back to my YouTube channel. So, paano nga ba kung ako yung dahilan ng pag-aaway nilang mag-asawa, mag-anak dito sa bahay? So, ito yung nangyari. Nagbabasa ako ng libro sa bata. Tapos nakita ng bata na may doon sa parang cake ba, yung kapa sa libro na picture. Tapos parang merong naka-form doon na parang titi dito sa may sa may harapan niya. So, sabi ng bata, ano yan? Sabi niya, Jeje? Jeje? Ano Jeje? Sabi ko gano'n. Sabi niya, yung peanut ng lalaki. Sabi niya gano'n. So, natahimik ako bigla kasi first time namin na pag-usapan yung gano'n. Tapos, continue lang ako sa pagsasalita, ganyan. Continue ako sa pagbabasa. Tapos, biglang magsasabi siya, Jeje, Jeje. Sabi niya gano'n. Tapos, tinanong ko siya. Sabi ko, tama na yan kasi hindi yan pwede yung ganyan mo na salita kasi hindi salita ng bata yung ganyan. Tapos, edi kumakain kami. Tapos biglang magugulat ako. Hinawakan niya yung harapan niya. Tapos, umano siya ng yung parang umiihi siya. Napikon ako kasi nga kaharap namin yung lalaking kumakain. Yung amo ko lalaki. Siyempre, lalaki yun, nakakahiya. Buti sana kung kami lang dalawa sa may mesa. And yung nanay wala nung time na yun. Nandun sa kwarto. Hindi pa kumakain. Tapos sabi ko, Emma, ano ba yan? Sabi ko, ang bastos. Sabi ko ganun sa kanya. Pag ayaw mo tumigil, susubong kita sa lalaki, sa amo kong lalaki. Sabi ko ganun. Tapos napikon talaga ako. Tapos sinabi ko sa lalaki, Sir, kanina pa to nagsasalita tungkol dyan, sa titi na yan. Sabi ko ganun. Tapos, sabi niya, ano yun? Sabi ko, nagsasalita siya ng tungkol sa ari ng lalaki. Tapos hinawakan niya pa yung harapan niya. Tapos umaakto siyang umiihi. Sabi ko ganun. Tapos, nagalit yung bata. Sabi niya, do you know what? Ito yung pinakaayaw ko na araw. Napakasumbongera mo. Sabi niya, gano'n. Nagwala siya kasi nga sinumbong ko siya. Tapos, bumaba siya doon sa may mesa and kiniliti niya yung paa ng amo ko lalaki. Tapos, ayaw niya nang lumabas. Takot daw siya sa akin. Sabi niya, bakit ka natatakot? Tapos, may lumabas siya, nagalit siya. Sabi niya, alam mo, ipapatawag ko ang pulis. Sabi niya, ipapadampot kita sa pulis. Sabi niya, gano'n sa akin. Tapos nandyan yung lalaki. Sabi ng lalaki, ano naman yung kaso kung ipadampot mo? Sabi niya, pumatay siya ng tao. Sinira niya yung gamit sa bahay. Tapos natawa na lang yung amo kong lalaki. Tapos napikon talaga siya guys kasi sinumbong ko siya. Sabi niya pa, antayin mo pag sabi niya, pag tumanda ako, papaluin kita ng stick. Sabi niya ganun sa akin. Sabi ko, sige, kumain kang madami para antayin kita paglaki mo. Sabi kong ganun. Tapos tumawa yung amo kong lalaki. Napikon na din ako. Nung time na yun, magkakaregla ako. Kaya mainit din yung ulo ko nung time na yun. Tapos, kanina pa siya. Sabi ko, pag di ka lumabas dyan, napikon na talaga ako sa kanya kahit nandyan yung lalaki. Talagang pinatulan ko siya. Sabi ko, pag di ka lumabas dyan, susumbong kita sa nanay mo. Sige. Narinig ng nanay siguro na nag-aanuhan na kami dito sa may labas. Kasi nga, sumigaw yung bata. Lumabas ngayon yung nanay. Tapos, yung bata, pabiktima, umiyak. Ganun siya. Sabi ng nanay, bakit? Ano nangyari? Ayaw ko sana magsumbong. Kaso, tinatanong na ako ng nanay. Sabi ko, sa amo kong babae, kasi nagsasalita siya ma'am. Sabi niya, yung ari ng lalaki, parati niya sinasabi, di ba, hindi naman akto yun kapag bata ka, tapos nagsasalita ka ng ganyan. Sabi kong ganon. Tapos, umalis na ako. Tapos, kinausap siya ng amo kong babae. Bigla na naman ngayong sumigaw yung lalaki kasi nga kinausap ng babae. Siyempre, hindi maganda pakinggan na yung anak mo nagsasalita ng ganyan. Nagalit yung lalaki. Kinampihan niya yung bata. Sinigawan niya yung amo kong babae. Nagsagutan na ngayon sila sa mesa. Nagsagutan na ngayon sila. Nagsigawan na. Yung bata ngayon, natakot na. Siya yung dahilan. Siya yung pabiktima. Tapos ngayon, siya yung lumalabas na dyan. Nagsigawan na. Pinagalitan na ng amo kong lalaki yung babae. Nagalit yung babae. Siyempre, ayaw nung na pinapagalitan siya kasi nga, wala naman talagang mali siya. Tapos, biglang nasa may CR ako, naglalaba ako ng damit ng bata, tapos sinampay ko. Umalis yung amo kong babae sa mesa. Pumasok sa CR nila. Hindi na lumabas ng mga sobra na 1 oras doon. Di lumabas ako. Wala na yung amo kong ng babae sa mesa. Yung lalaki paalis na, punta na sana ng mag-training ng gitar niya, hindi na nakaalis kasi nga nagpapaalam siya sa babae na alis siya. Lumabas ka na dyan, kain na, sorry na. Nagsabi yung lalaki, sorry na, sabi gano'n. Ayaw lumabas ng babae sa CR. So, hindi na siya nakaalis yung lalaki. Hindi na talaga siya nakaalis. May training pa siya noon. Hindi na siya naka-training. Kasalanan niya, pinagalitan niya yung babae. Pero ako talaga yung punot dulo nung nagsumbong ako.
Tapos, edi tinatawag na nila sa CR, pati yung bata pumunta na doon. Tapos sinatawag nila na palabasin na, ganyan, nagsusorry na sila doon. Ako kalma lang. Tapos tinawag ako ng bata, Jen, ikaw nga tumawag kay nana, sa amo nilang babae, sa mama nila. Ikaw nga tumawag kay mami, baka sa'yo makinig. Sabing ganun, pati yung tatay, ganun din sabi sa akin. Baka daw makinig yung amo kong babae, pag ako na daw yung tumawag na lumabas na siya para kumain. Sabi ko, bakit ako? Kayo na lang dyan. Sabi na, ikaw try mo lang kasi ginawa na namin lahat, ayaw pa rin lumabas. Sabing ganun. Natatawa ako, punyeta talaga. Tapos punta ako dun malapit sa CR. Sabi ko, ma'am, ano na, maghapunan na, kain na ng hapunan. Gumanon ako, tapos umalis na ako. Sabi ko, ayaw talaga sir, wala na tayong magagawa dyan. Tapos bumalik na lang kami dito sa kusina, kumain na sila, tapos natapos nila kumain. Yung lalaki na stress na talaga kasi nga hindi siya nakaalis, punta sana siya ng gitara. So nahiga na lang siya sa kwarto. Isang oras na yung babae sa CR. Anong ginagawa niya dun sa CR? Hindi talaga siya lumabas. Nilak niya yung pinto. Kahit anong ayaw niya lumabas. Sabi ko sa bata, mag-training tayo. Bilisan mo kumain dyan para tawagin natin yung nanay mo. Mag-training tayo. Ayan. So, nag-training kami. Umupo ako. Kunwari ako nanay. Nakaganon. Sabihin mo kung ano gusto mo sabihin. Sabihin mo, Nay, tapos na akong kumain. Naubos ko na lahat ng pagkain. Pwede ba akong manood ng TV? Ganon yung gawin mo, please. Tsaka sorry na. Ganon. Edi pinractice namin siguro yung nanay doon sa CR, nanonood lang ng yung ginagawa namin CCTV. So nakapractice na kami. Punta na doon yung bata sa CR. Mami, tapos na akong kumain. Ganyan, 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 ganyan. Pwede na ba akong manood ng TV? Tapos akala namin wala ng hope. Akala namin di na siya magbubukas ng pinto. Tapos biglang lumabas siya. Sabi namin, si. Tapos tuwa kami syempre. Kasi lumabas na yung nanay. Tapos sabi ko, kuhanan kita ng kanin, ma'am. Sabi ko ganun sa kanya. Sabi niya, hindi, okay na, maligo ka na doon. Sabi niya ganun. So, kinuha ko yung damit ko, naligo ako. Paglabas ko, sabi ko, gusto mo ng kanin? Sabi ko ganun sa kanya. Kasi, kala ko hindi siya kakain. Pero yung pagkain is nasa sa may sa may mesa na. Kala ko hindi siya kakain. Kasi tapos na sila lahat kumain. Tapos siya ayaw siya nung time, kaganon yung mukha niyang, lapad pa naman ang panga niya. Tapos biglang paglabas ko, okay na yung mood niya. Sabi ko, kuhanan kitang pagkain? Kuhanan kitang kanin? Sabi niya, hindi, busog ako. Okay na sa akin to. So yun, okay na siya guys. So, naging okay na. Pagka umagahan, sabi ng amo kong anang bata sa akin, Jen, I love you. Sabi niya ganun. Tapos nginitian ko siya. Ginanon ko siya. Tapos tumawa yung amo kong babae. So, yung galit ng amo kong babae, hindi na yan umiepekto sa akin. Hindi na talaga, as in makapal na talaga yung mukha ko. Kapag galit siya, wala akong pakialam. Parang hindi na nagmamatter sa akin kung galit yung amo kong babae. Kahit sumigaw ka dyan, kahit mag-ano pa kayo dyan, wala akong pakialam. Kalma lang ako dito. Tanungin kita, bahala ka dyan. Pagka ganyan, gusto mo kumain ng kanin, ma'am? Hindi, okay lang ako, maligo ka na dun. Nakasimangot pa rin siya, maligo ka na dun. Ligo lang ako, kalma lang ako. Paglabas ko, chill lang. Gusto mo ng kanin? Sabi kong ganun. Hindi, busog pa ako. Tapos naging okay na yung mood niya. Pero yung lalaki talaga, hindi talaga nakapunta sa gitara. So, ngayon, nung nandun na sila sa may kwarto, yung lalaki lumabas, nag-gitara-gitara doon sa isang kwarto, tinignan ng amo kong babae yung chat ng lalaki doon sa barkada niya na hindi siya makapunta kasi nga may nangyari sa bahay. So, okay na sila kinaumagahan. Dito sa bahay, kapag ako yung dahilan na nag-aaway sila, so, kalma lang ako kasi sabi ko nga sa bata, wag mo kong ginagalit na sabihin mo parati sa akin na kapag gusto mo kong takutin, sasabihin mo. Otherwise, I tell my mom, pag ako nagsumbong sa nanay mo, yung galit na ma-award sa'yo, sobrang laki. Gusto mo? Ako magsumbong. Unahan na kita. Sabi ko ganun. Tingnan natin kung di ka iyak. Sabi ko ganun sa kanya. So, yung ikaw yung dahilan ng away, medyo nakakaano din, pero makapal na yung mukha ko, parang demonyo na din ako. Pag nag-away sila, masaya na ako. Dati pag nag-away sila, parang na-stress ako kasi natutrauma ako, ganyan. Kasi nga, naranasan ko na yan ng bata ako. Pero ngayon pag nag-away, perfect, away kayo dyan, perfect, party-party kayo dyan, dito lang ako. So, bahala, kahit hindi ko maintindihan, ay bahala kayo dyan mag-away. Kasi, yung amo kong lalaki dati, hindi yan sumasagot pag nag-away. Pero ngayon, ang lakas na ng loob, sumisigaw na din. And yun yung nasasaktan minsan yung amo kong babae. Kasi, dati hindi naman yan ganyan yung lalaki. Pero nung isang beses na na-try niya na sigawan yung babae and natakot yung babae, nagtuloy-tuloy na siya ngayon na hindi na siya nagpapa-under. Dati na pinapahiya siya ng amo kong babae. Lalo nung bago ako dito. Tapos nagsiselos yung amo kong babae sa akin.
pinapahiya niya yan parati yung lalaki. Parati siyang nagagalit sa lalaki kahit walang dahilan. Dahil lang nagsiselo siya. So, buti na lang ngayon hindi na siya nagsiselo sa akin. Wala na talaga. Kasi wala akong pakialam sa amo kong lalaki. Akala niya siguro may gusto ako dyan. Wala talaga. As in, ano lang, trabaho lang. Hindi ko ngayon kinakausap yung amo kong lalaki. Pag, hindi ko kinakausap yan. Talagang, yun yung gawin nyo guys para hindi kayo masilaw sa norma pag-initan. Huwag nyo kausapin yung amo nyong lalaki. Ni makipagbiruan, hindi. Nakikipagbiruan lang ako sa lalaki pag nandyan yung amo kong babae. Tulad nung nakaraan, sabi ng amo kong babae, itong yogurt may butas. Bigay mo to sa amo mong lalaki bukas. Kinabukasan, binigay ko, nilagay ko sa mesa. Sabi ng amo kong babae, sabi ko sa bata, alam mo ba, breakfast ng papa mo, yogurt. Sabi ko, alam mo kung bakit? May butas yung yogurt. Sabi ko ganun. So, paglabas ng bata, sabi niya, wow, yogurt yung breakfast mo. Nagsiselos ako, pero ayoko pa din kasi may butas yan. Tapos nagulat yung lalaki, sabi niya, bakit? Sabi niya, chinek ko yung expired date. Wala, hindi naman expire. Bakit binigay sa akin tong yogurt first time? Tapos, yun pala, may butas. Kaya pala binigay sa akin. Eh, hindi naman yan binibigay kapag hindi expired. Mabilis, madali nang masira. Kung ganyan, hindi naman yan ibibigay sa akin. So, nagtawanan kami. So, yun, yung mga ganong biro. Tapos, minsan nakakasakay yung amo kong babae. Kasi, lang talaga, biro lang talaga. Ayan. So, simula kasi nung nandito ako, parang gumaan na yung nila ba. Yun yung pinagpapasalamat ng amo ko sa akin. Nung Chinese New Year, sinabi niya talaga yan. Salamat, Jen. Kasi, simula dumating ka dito sa bahay, naging na yung bahay, masayahin na. So, naalala ko, naiyak ako. Sabi niya, masayahin na kasi masayahin mong tao ni hindi kita nakitaan na yung nakita niya lang akong umiyak nung namatay yung ate ko. Talagang bagsak talaga ako. Magang-maga, wala akong pakialam. Pero pagkatapos nun, pagbalik ko galing sa Manila, pagbalik ko dito, na-erase yung sakit. Hindi na nila nakikita na malungkot ako ganyan. Inuunti-unti ko. So, ngayon, naka-recover na ako kahit papano. Kasi, nakikita ko naman, kami, nagdadalamhati pa din, andun pa din sa time na malungkot. Pero, bakit yung mga anak ng ate ko, masaya na sila? Parang, bakit kami, nandun pa din sa madilim na parte ng buhay namin? Pero, yung mismong pamilya ng ate ko, mga anak niya, ba't parang naka-move on na sila? Doon kami parang, doon ako nasaktan. Kasi, alam niyo guys, hanggang ngayon, yung profile ko sa Facebook, is yung picture ng bata, picture ng ate ko sa kabaong, tas ako. So, yun, 3 kami sa isang profile. So, nakaghawak ako sa bata, tapos yung bata is tinabi ko sa nanay na nasa kabaong. So, 3 kami doon sa picture. And, hindi ko pinapalitan. Pero yung anak niya, na malandi, 17 years old pa lang, pagkalibing ng nanay, iba na yung profile niya, kasama niya na yung boyfriend niya sa profile niya. So, ganun din yung isa. Yung profile niya is yung sarili niya na. Tapos yung mga kapatid ko, yung mga profile ng kapatid ko is mga kandila pa din. Yung mga profile ng mga kapatid ko nasa black pa din. Sabi ko parang, kami na lang pala yung nalulungkot. Siguro yung isang nalulungkot talaga na sobrang nasaktan is yung asawa ng ate ko. Pero yung mga anak niya, hindi ko naramdam na nasasaktan sila na nawala yung mama nila. Parang masaya sila. So, sabi ko, bakit ako nandun sa pinaka-dark na buhay ko? Kung yung mismong pamilya ng ate ko is hindi nila naramdaman yun. Yung parang hindi sila nabibigatan. Kaya ginagawa ko ngayon is nandun pa din naman yung lungkot. Pero hindi pwede na mag-stick lang ako dun sa lungkot. Kasi may buhay din ako. Lalo nung yung papa ko is nagkasakit. So, dinala namin siya sa hospital. Pina-check up namin, ganyan. So, sabi ko, bakit hindi lang umiikot yung buhay ko dito sa pamilya ng ate ko na ako bumibili ng diaper, gatas, tapos kung ano-ano yung gusto nila, binibigay ko. Pero yung mismong pamilya ko, yung mismong parents ko is kailangan kong tulungan. So, nag-stop ako. Nagbibigay ako para sa diaper, pero hindi na katulad dati na halos lahat ibibigay ko. Hindi na ganun. Lalo nung hindi nila masyadong na-appreciate yung binibigay ko. So, parang sabi ko nga, titigil na ako sa pagbibigay. Siguro hindi na muna. Kasi nalaman ko na matitigas na yung ulo nila simula na wala yung mama nila, na wala nang nag-uutos. Iba na ugali nila. Mahilig na lang sila humawak ng cellphone. Tapos yung kapatid ko, hindi nga sila makakuha ng kahoy. So yung kapatid ko yung nagbisak ng kahoy. Tapos nung pinagalitan sila,
is lumaban sila sa kapatid kong lalaki. Kaya sabi ko, bakit ganyan? Hindi nila na-appreciate yung tulong na binibigay ng kapatid ko doon para sa kanila. Kaya sabi ko, hindi na muna ako magbibigay para maranasan nila. Iniisip siguro nila, may dalawang abroad na nagbibigay sa amin, kaya okay lang. So ngayon wala nang abroad. Sabi ko sa kapatid kong babae na nasa ibang bansa din, hindi ka na magbibigay, hindi na rin ako magbibigay. Tingnan natin. Kasi baka yumayabang yung mga yan kasi may suporta. So, ayun lang guys, na chika ko lang ang nangyari dito sa bahay. Okay lang sa akin kapag nag-away-away kayo dyan. Wala akong pake. Dati na-stress ako. Thank you for watching and I love you all. Bye-bye.